I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Sa mga Marcos Lady supporters, Filipino and OFW, March 23, 2026, nakikita niyo yan. Si Yusek Castro, 'di ba? Nagsampa ng kaso ito si Labiste laban sa kanya dahil sa mga sinasabi daw na fake news yung yung content ni tawag dito ni Yusek Castro. Pero I think guys, nagkamali yata si Labiste ng banggain. Oh my goodness. Siyempre guys, no, alam niyo si Yusek Castro bago po mag-content or mag-explain sa kanyang topic sa kanyang YouTube channel, yan, kumbaga, naka-organize yan, naka-itemize, ika nga, kompleto na lahat yan, di ba? So, ibig sabihin, once na magsalita ka, like what I did, di ba? Pag mayroon akong video na in-upload like this, mayroon tayong source po, di ba? So, ibig sabihin, si Yusek Castro, laging may source po yan. Hindi po basta-basta yan, nagmagbitaw ng salita sa isang politician or sino mang politician na walang pong sapat na ebidensya na pinanghahawakan niya. Remember guys, trial lawyers yan, abogada yan. Kaya, parang mali yata si Labiste na sinampa ng kaso. Binaliktad ni Yusek guys. Hala, bakit kamo? O dito, basahin pa natin para kumpleto detalyado. Sabi po ng Batas PH, Claire Castro nagdemanda ng kalahating bilyon danyo sa cyber-libel case versus Labiste. Yan ang sinasabi ko guys. Ang laki kalahating bilyon yun, no? Kasi remember mga kababayan, empleyado ng gobyerno ng pamahalaan, Yusek yan, isa pa abogado. Sinira niya yung yung credibility ng pagkatao ni Yusek, no? So, itong kaso na sinampa ni Yusek, maganda to guys. 'Di ba? Dahil paglilinis ito ng kanyang pangalan, lalo na sa kanyang profesyon na talagang siyempre hindi basta-basta. Siyempre trial lawyers lang, kaya alam niya ang ginagawa niya. Palace Officer Attorney Claire Castro has filed a counterclaim seeking 500 million in damage in response to the cyber-libel case lodged against her by Batangas 1st District Representative Leonardo Labeste. Ayan. Siyempre, sinira niya yung pagkatao niya eh. 'Di ba? Binintang niya na wala rin pala katotohanan. Paninirang puri po 'yun. 'Di ba? Lalo empleyado ng gobyerno. Tsaka isa pa, lawyer siya. Sisirain mo lang sa walang para lang ibig sabihin, sisirain mo na lang na walang katotohanan. My goodness guys, kahit siguro naman ako ang abogado, re-risk back ako ibibintang mo sa akin, wala akong kasalanan, wala kang sapat na ebidensya laban sa akin. 'Di ba? Sabi ko nga kanina, hindi magtatapik yan kung walang real source or walang pinanghawakan na katibayan guys, galing sa pinagkakatiwalaan na source. 'Di ba? Castro said she has already submitted her counter affidavit before the court, which includes the claim for $500 million pesos in damages. She also confirmed that she would personally handle her legal defense in the civil case instead of hiring a separate lawyer. Galing niya guys. Yan, si Yusek Castro. Talaga. She also confirmed that she would personally handle her legacy. Di tulad ni Sara Duterte guys 16 lawyers. Pero si Yusek Castro, siya na mismo ang naghawak ng sariling kaso niya. Parang may naalala ko si dating Pangulong Marcos Sr. Di ba charge sa kanya is kumitil ng tao. Pero ipinaglaban niya sa harapan ng korte guys. Na siya mismo sa sarili niya ang ginawa niyang abogado. 'Di ba? Tumayo siya bilang abogado niya sa yung sarili niya. Nanalo siya, 'di ba? Alam niyo naman siguro yung kwento na 'yan. Biro niyo,
Saan kayo makakita niyan? Parang si Yusek Castro. Hindi niya na kailangan kumuha ng lawyer. Sarili niya na. O, di ba? Aba, kung kaya mo, ano naman ng youth, yung pagka-lawyer mo, kung hindi mo gagamitin din naman sa sarili mo. Kung alam mong kaya mo, na wala kang, na tawag dito, kung alam mo na kayang-kaya mo, na i-handle yung kaso na yan, lalo na pag walang sapat na batayan, binibintangan ka lang. So, it's very easy. Mapapanalo niya yan. Kaya, good luck na lang sa'yo. Yusek Castro, kayang-kaya mo yan. Di ba, guys? I already filed my reply, and as a part of my counterclaim, I am asking for 500 million pesos in danyos. Kakafile ko lang ng answer. You see? Oh, sinampan siya kasi ng kaso. So, yung kaso na yun, mga kababayan, wala namang ginawa si Yusek Castro. Hindi totoo yung mga bintang ni Libiste. Kaya yung counter affidavit niya, kasamang danyos. Biro niyo yun. Believe ka talaga kay Yusek. Matalinong babae to, guys. Baka hindi nyo alam. Cum laude po yan. Nung panahon na yan. Kaya nga, magaling yan. Magsalita. Hindi mo basta-basta po na yan. Na tawag dito na lukulukuhin. Ako po. Ibig sabihin, yung hindi mo basta-bastang pagbibintangin yan. Nako, lalo na pag wala kang sapat na ebidensya, mapapahiya ka talaga. It can be recalled that the Libiste had earlier filed 110 million. 110 million, samantalang sa kanya, yung riskback niya 500 million. Oh my God, just a $500 million yun, guys. Cyber libel suits against Castro stemming from her discussion about his solar energy company on her YouTube channel. You see, the lawmaker claimed that the statement made in the content were damaging to his reputation. So, bakit? Nasa democratic country tayo. Malaya tayo makapag-spread ng totoong balita with source naman yun. As I said, guys, hindi naman po basta-basta na mag-topic si Yusek Castro na walang source yan. Kompleto po yan at nakita ko yan. Itong topic niya na ito, sinisiraan daw yung reputation. So, intention lang talaga ni Libiste. Oo. Ang kapal din ang apog nito sa totoo lang. Kabata-bata niya pa nasasangkot sa mga issue. Grabe. Yung nga yung pinagmultahan nga siya ng DOE. Hindi ko, sabi daw ni Secretary Garin, hindi pa nagbayad Grabe, kabata-bata. Sang katutak ang kasong kakarapin ito, guys. Ayan I already filed my reply, and as a part of my counterclaim, I am asking for 500 million pesos na danyos. Kakafile ko lang ng answer, sabi ni Yusek Castro, guys. Today, oh my goodness. Kanina, guys, March 22, 2026. So, yun, mga kababayan, ang aking pinaka-latest updates. Ano po ang komento nyo? Kayo na bala magkomento. Kaya good luck na lang, Yusek Castro. Kaya mo yan. I-defend yung sarili mo. Ikaw ang lawyer sa sarili mo. Nako, saludo po talaga ako dito sa babae nito. Magaling talaga ito, guys. Ang galing niya talaga magpaliwanag sa totoo lang. So, yun mga best. Kayo na po bala magkomento. Thank you for watching. See you again on my next upload. Bye and babus. God bless Philippines. Bye everyone. Follow me and likes. And hit the button bell para lagi kayo update sa aking mga upload video. Okay? Bye guys. God bless us all.